you, Jesus. We praise you, Lord, just one more time because your blessings every day are new. Thank you, Jesus, for the strength that you've given us and for allowing us to be here this morning. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. We welcome our visitors in the most precious name of Jesus. Si Evangeline Pangilinan, invited by Brother Albert. Tsaka si Gillian Rodrigo, received the Holy Ghost, pamangkin ni Brother Arnel. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. You may be seated. Thank you, Lord, sa pagbalik ng ating mga kasamahan. Thank you for protecting them and for allowing them to enjoy at sa good weather na binibigay mo. Thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Matthew chapter 15, verse 21. Matthew 15, verse 21. Diyan na. Mabilis talaga si Brother Roman. Verse 21, Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. Galing sa Jerusalem. Pumunta si Jesus sa coast ng Tyre and Sidon. Always, si Jesus, pag siya ay may pupuntahan, may purpose lagi. Hindi siya pupunta sa isang lugar lang na gagala lang o mamamasyal o basta every time may pupuntahan si Jesus, may purpose siya. Dahil alam niya na yung lugar na yan ay may nag-aantay na nangangailangan sa kanya. Yan ang katotohanan. Verse 22, And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me. Mahabag ka sa akin, O Lord, Panginoon, thou son of David, my daughter is grievously vexed with the devil. Siya ay mahabag ka, maawa ka sa akin, Panginoon, have mercy on me, dahil yung aking anak, ay talaga namang antindi ng trouble na ginagawa ng demon o ng demonyo. Siya ay lubhang pinapahirapan na. Shall we pray for a while? Lord, again, we are so thankful, Lord Jesus, for giving us this privilege. Thank you for the good health that you've given us. Thank you, Lord, for the healing na ginagawa mo sa buhay namin. Thank you so much, Lord. Again, remember this morning, si Brother Dennis. Lord, right now, he is in the hospital. We're praying, Lord, na mag-normalize na lahat ang kanyang kondisyon at sila makalabas na rin ng hospital. Be with them, Lord. You give them strength and the healing na tuloy-tuloy, Lord Jesus. Lord, bless your word this morning. Give us always understanding and your words na nagbibigay sa amin ng courage, ng faith to continue serving you, Lord Jesus. Lord, be with us. Bless our hearts, Lord, in Jesus' name. Amen. So again, mayroong isang babae dito na pumunta kay Jesus Christ, sumisigaw. Sabi niya, Panginoon, Son of David, my daughter is grievously vexed with the devil. Daan lang tayo mga kapatid saglit sa Mark chapter 7 verse 24 para madagdagan yung ating idea or chapter 7 verse 24. And from thence he arose and went into the borders of Tyre and Sidon and entered into an house and would have no man know it, but he could not be hid. Si Jesus Christ pumunta doon para
Alam mo, yan ang pinagkaiba sa mga tao sa ngayon. No? Ipipilit nilang mga politiko, lalo na ngayon mag-ieleksyon, no? Kahit walang tao ang bahay, kakatukin nila. Para lang may tao ba dyan, may ganito, may ganyan. Isisiksik nila yung kanilang sarili para sila makilala. No? Pero si Jesus Christ, kahit anong gawin niyang tago, ay talagang nakikilala siya. No? Hindi niya pwedeng itago. Kahit saan, magtago, huwag mo ikwento na may ginawa akong mabuti sa'yo. Wala. Talagang bulgaran. For a certain woman, ito para ano lang natin, whose young daughter had an unclean spirit, heard of him, and came and fell at his feet. The woman was a Greek, a Syrophoenician by nation, and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter. Now, siya ay isang Greek, talagang nilagay pa talaga, a Syrophoenician by nation. Ang ibig lang sabihin na siya ay hindi Hudyo. No? The title of our preaching, The Crumbs. No? Yan. No, may aso, may mumo, may master na kumakain sa lamesa, yung aso nag-aantay lang. No, kung no, pero mabuti nga dog food na yung kanya, Brother Roman, ano? No, sosyali na yung aso na ito. No. So the crumbs, no. So again, si Jesus Christ pumunta sa lugar na iyon dahil sa bawat punta niya, sa bawat lugar, ang Diyos si Jesus, mayroon siyang sinasadya lagi. Dahil alam niya na may tao na nag-aantay sa Kanya, sinasadya niya yung lugar for the sake mapuntahan ang isang tao, pero ang tao na nandoon, isang buong syudad. Pero isa lang minsan ang nakikinabang sa biyaya na dala ng Diyos. Dahil ayaw nila wala silang interes na lumapit, but just like us, kung saan-saan tayo pinuntahan ni Jesus. Yung iba sa atin, pinuntahan ako sa school. Kasi pumunta rin ako sa school So, doon kami nag-met ni Jesus sa TUP. Yung iba naman sa opisina, sa bahay, sa kamag-anak, yung iba sa cellphone, sa radio, anywhere na kung saan pwede tayong puntahan ni Jesus, talagang aabutin niya tayo, mga kapatid. Dito sa Bible natin, sa Matthew, there were 24 unnamed women na hindi pinangalanan, but there were also 8 women na pinangalanan. So pumunta si Jesus sa Tyre and Sidon dahil alam niya, again, may nangangailangan sa kanya sa lugar na yon. Tayo minsan, ang sadya lang natin sa isang lugar, ay talagang minsan mag-check lang kung anong mayroon, anong ganyan. Pero si Jesus, pag pumunta siya sa isang lugar, sigurado may mangyayari. Sigurado may makikinabang sa grace, sa mercy, sa healing, na dala niya pag yung lugar na yon ay kanyang pupuntahan. So this time, ang sabi ng babae ay siya ay talagang nakikiawa. Isa itong babae, kagaya nung iba, last preaching last Sunday, yung amo, a centurion. Ano ang sabi niya? Lord, humihingi din ako ng healing, ng mercy, hindi para sa personal kong pangangailangan, kung hindi para doon sa aking servant. Sigurado, ang ganda ng kanilang relasyon. From servant to master relationship, sigurado, ang ganda. Kasi kung ito ay master na walang pakialam, ay andali ka lang palitan pag ikaw servant. Pero ito talagang may mga ganong pa naman, yung talagang tumanda na sa kanila yung mga servant, kasambahay nila. May mga ganong tao. So ang sabi ng babae, have mercy on me, O Lord, thou son of David, my daughter is grievously vexed with the devil. The woman acknowledged Jesus that he was Lord and Son of David. It is very important to come to God, to Jesus,
na nauunawaan natin kung sino siya. No? Napaka-importante na alam, kilala natin sa paglapit natin sa Kanya, kung sino talaga si Jesus. Pero ano ang nangyari, mga kapatid? The mother is seeking help from Jesus for her daughter to get healed. No? Lumalapit, probably, sigurado, no, malamang, ang babae, ang dami niya nang nalapitan para mahinga ng tulong, no, makahingi ng tulong, ngunit walang sinuman ang pwedeng o ang may kakayanan na pagalingin o tulungan yung kanyang anak na matagal nang iniistorbo ng masamang espiritu. No, wala. No, walang makatulong. Hindi rin natin alam kung yung babae na ito, yung bata, kailan ba siya umpisa na demon possessed. Kailan siya na, anong taon, ilang taon na siya, ganyan. Pero sa isang magulang na makita ang kanyang anak na may ganong klaseng kondisyon, ay talagang durog ang puso. No, talagang wala nang, lahat na lang ng kaisipan, nagawa mo na, ano ba ang dapat, wala pa rin. No, lahat na lang, kung may pera ka, mauubos na yung pera mo sa pampagamot, wala pa rin. Walang solusyon until Jesus came. No? But again, but he answered her not a word. No. Ikaw na kumakatok, hindi ka pinapakinggan. No. Emergency, urgency, no. Kailangan masagot. No. Pero yung tao na tinatawagan mo, yung tao na niluluhuran mo at humihingi ka ng tulong, nakaganon lang dun sa kanya. No. Her not a word. No. Wala man lang komento, maybe giving her time to manifest her faith. No. But he answered her not a word. No. Wala man lang sinabi, ano kayang pakiramdam, ano? Akala ko, sasagutin na ako sa aking paglapit, lumuhod na nga ako, pero wala pa rin mangyari, makauwi na nga. Wala rin palang silbi itong pagpunta ko, nagsayang lang ako ng effort dito. Wala! No, makauwi na nga. No, akala ko ba sikat ka? Akala ko healer ka. No, wala naman palang nangyari. No, uwi na lang tayo. Sayang lang oras natin. No, pwedeng gano'n ang thinking. No, pwedeng gano'n ang maisipan natin. No, sayang! Kasi yung tao nakaganon lang si Jesus, oh. No, ikaw, pakiramdam mo, wala nang solusyon. At pakiramdam mo, siya ang may solusyon na dala, pero wala siya, nakaganon lang. Not a word. Yan pa naman ang mahirap. Ang tao kausap mo, hindi nagsasalita. Ano? Lahat na lang, kinausap mo na ganito, tapos hindi mo alam ang takbo ng isip. Mabuti pa yung tao kausap mo pag nagalit, at least alam mo yung heart niya, nagalit siya. No? Alam mo kung malungkot siya, alam mo kung masaya ba siya, natutuwa ba siya. Pero pag yung nakaganon lang, hindi mo alam kung anong takbo ng kanyang, sasagutin ba ako nito o hindi? No? Many times ang prayer natin parang ganyan. Ano? He answered her not a word. No. No, nasa atin ngayon, ano bang gagawin? Lord, magsisimba pa ba ako next Sunday? No? Parang walang sagot sa prayer ko eh. No? Nasa atin yon kung anong desisyon ang gawin natin. Very offensive. No? No? Ininsulto mo yata ako ah. Ang dami ko nang nasabi, wala kang sinasabi ah. No? Parang gano'n ang dating. No? Nadagdagan pa ito. And his disciples came and besought him, saying, send her away, for she crieth after us. Mga disipulo na walang puso. No? Mga disipulo na walang pakialam. No? Mga disipulo na akala nila, Lord, no, sabihan mo na nga yung babae. Ayan, no, sumisigaw-sigaw sa likuran natin. Istorbo eh. No, nananahimik tayo dito, nagtatago nga tayo, tapos itong babae, sunod ng sunod, sumisigaw, Lord, please help me, help us, have mercy on me. Sabi ng mga disciples, Lord, send her away. Ay, walang puso. No? Walang pakialam. No? Lord, wala pa silang Holy Ghost. umpisa pa lang sila na nakaka-absorb, no, ng iyong mercy, ng iyong spirito
ng iyong karakter, ng iyong traits, ngayon pa lang sila nakaka-absorb. But naturally, talagang tayo ng mga tao, nangingibabaw minsan yung pagiging wala nating pakialam. No? Wala tayong pakialam. Ang dating sa atin, istorbo yan. No? Huwag mo nang bigyan ng pansin yan. Yung ganda-ganda ng sitwasyon natin dito, tapos guguluhin niya tayo. No, paalisin mo na yan. No? Dinagdagan pa, dagdag pa sakit. No? Tapos sigurado narinig ng babae na ito. No, grabe, humingi na ako ng tulong. Akala ko may tulong akong makukuha dyan. Tapos ito, no, sinisipa pa ako paalis. No? No. The disciples had no mercy and compassion of God. No, paalisin mo na yan. No, istorbo lang yan. Sisigaw-sigaw pa siya. No. But again, the disciples were not converted yet. No, pagdating sa mercy, sa compassion. No. Sa verse 24, dito mga kapatid, no, for she cried after us, sa verse 24, but he answered and said, no, am I not sent but unto the lost sheep of the house of Israel? No, hindi ako sinugo kung hindi para sa mga nawawalang tupa o naliligaw na mga tupa ng sambahayan ng Israel. Remember mga kapatid, God's plan was to offer salvation first to the Jews, no? Including healing. No? To the Jews first before going to the Gentiles. No? But God then planned the same blessing for the Gentiles. Una talaga to the Jew first, and after that to the Greeks, to the Romans, to the Gentiles, sa ating lahat. Nakatutok yon. That is why, ano ang sabi niya? Because the Israelites, they were the lost sheep, they were lost in sin because of going astray from God, not because of their nationality or national identity was unknown. Kung hindi sa ganitong sitwasyon, mga kapatid, na dahil sa patuloy na kasalanan, sila ay naligaw na. Ang sabi ni Jesus, talagang unang strike, he answered her not a word. Unang pasakit. Mga disciples, another pasakit. No. Tapos sunod, sasabihin ni Jesus, pinadala ako rito, hindi para sa iyo. No. Kung hindi para dun sa kanila ng mga Hudyo. No, sila ang gusto kong ibalik sa kawan kasi sila nawala dahil sa kasalanan, ang sakit. No. Grabe na, masakit, masama na ngayon loob mo, dinagdagan pa. Kung saan ang sakit, kung saan ang agony na nararamdaman natin, no, sabi nga natin, just like sa sugat, kung saan ang masakit, doon pa talaga anuhin. No? No, yung anong tawag dito, yung pag nakagat ka ng aso, yung rabies, kung doon talaga yun ini-inject, Sterling, talagang pagtusok sa'yo ng karayom, yung kamay mo parang pipitik din doon sa nurse na magtutusok. Sa sobrang sakit. But again, ano ang ginawa ng babae, mga kapatid? Then she, lost sheep of the house of Israel, wala sa babae ang sumurinder. Wala sa isip niya ang bumigay. Wala sa isip niya, desperado na eh. Pag desperado ka na, kahit ano gagawin mo eh. Para lang makuha kung ano ang prayer mo, kung anong gusto mong mangyari, para lang kayang iba, sabi nila, kapit sa patalim na, wala na. Ay, pag ikaw kumapit sa patalim, ikaw lang talagang masasaktan. Ipatalim yan eh. Then came she, anong ginawa niya mga kapatid? Then came she and worshiped him, saying, Lord, help me. Lord, akala mo, madali akong bumigay, ha? Ibahin mo ako, Lord. Ibahin mo ako. Alam ko ang kakayanan mo dahil ang dami mo nang ginawa niyan sa ibang lugar. And now you came. And now I know. Na wala na akong malalapitan kung hindi ikaw lang. Wala na tayong malalapitan, mga kapatid.
Lord, ito na yung pagkakataon, wala na akong mapupuntahan, wala ng chance, lahat pinuntahan ko na, ikaw na lang ang nag-iisa, hindi na kita bibitawan dito, bahala na, ang importante, pakinggan mo ako. No? Yun lang ang habol ng babae, no? Pakinggan mo ako. She came and worshiped Him, of course. No, yung mga tao na lumalapit kay Jesus, pag sinabing worship Him, lumuluhod. Sa harapan niya. At yan ang gustong-gusto ni Jesus no, na mangyari. And worship Him saying, Lord, help me. No. Sa ganitong sitwasyon, mga kapatid, no, nasa atin ang sagot. No, lahat na lang ng pasakit, pinakita na sa atin, ginawa na sa Kanya, sa babaeng ito. Pero instead na siya kumalas, instead na siya humiwalay na, ano pang ginawa niya? Mayroon pa akong isang option, Lord. Akala mo, bibitin na ako. Hindi umubra yung Lord, please help me, have mercy on me. Ito, Lord, i-worship kita. No. And remember, I am a Jew. And remember, I am a Gentile. No. Pero ipapakita ko sa iyo that I will worship you. No. Ito, mga kapatid. No. No. At yon ang wala sa mga Hudyo. No. No, na mayroon sa atin, no, in fact, no, ang babaeng ito, isa siya, dalawa lang sila ang sinabihan ni Jesus dito, O ye of great faith. No, dalawa lang sila at isa ang babaeng ito. Grabe ang pananampalataya mo. No, wala nang iba. At lahat ng sinabihan na yon, walang iba kung hindi mga hintil. No, that is why nung sabi ni Jesus, no, I have not seen that kind of faith in Israel. No. No. Andito sa Israel, majority kayo andito mga Hudyo, pero ang magpapakita ng pagmamahal sa akin, hindi pa taga rito. No? Hintil pa. She came and worshiped Him saying, Lord, help me. But He answered and said, dagdag pa sakit. Talaga. Lord, ang sakit mo magsalita, no? No? But He answered and said, it is not meet, no, to take the children's bread and to cast it to the dogs. No? Ito, mga kapatid, sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, sabi niya, hindi nararapat na ang pagkain ng mga anak, yung kanilang tinapay ay kukunin at ibibigay sa aso. Cast it to the dogs. No? Remember, mga kapatid, even Lazarus desired to be fed with the crumbs, no, that fell from the master's table. No. Jesus did not perform miracles in some places, not because that Jesus, dahil siya ay kinulang ng kapangyarihan, kung hindi, dahil yung mga tao ay walang pananampalataya sa Kanya, and they never come to Jesus for help. No, that is why hindi naka-perform si Jesus. No, Jesus performed 37 miracles that were recorded in the 4 gospel books. 37. No, in the Old Testament, Gentiles described as the tribe who will worship other gods. Yan ang mga hintil. Hebrew word for Gentiles can also mean nations or non-Jewish person. No. 2/3 of Jesus' earthly ministry, earthly ministry of Jesus involved healing or deliverance. But the Gentile are the first, or was the first of all people to worship Jesus Christ. So tingnan natin, mga kapatid, and to cast it to the dogs. Paano mo malaman, ay malalaki na sila Brother Norman, sila Brother Larry. Dito tayo sa mga kabataan, kay Kayi, yan, sa anak ni Sister May, si Tyson, sino pa ba? No? Paano mo malalaman kung sino yung may pinakamaraming nakain na cookies? No? Yung mga crumbs na nalalaglag, no?
habang sila kumakain, paramihan sila ng mumo, no, yung mga kabataan, wala po akong nakain, Papa. Pag tiningnan mo yung sahig, puno ng mga crumbs, mga mumo ng cookies. You know? Pag tiningnan mo, ikaw, mas marami kang nakain. Hindi, kunti lang, Papa. Ang daming mga, ang daming mga mumo ng cookies. You know? Cookies pag sosyal. You know? Biskuit. You know? Biskuit, mare, yan yung pagkain natin. Nung mga time na yon, Skyplex, no, may mga mumo na natitira dyan. But he answered and said, it is not meet to take the children's bread and to cast it to the dogs. Another strike for this woman. No. Hindi, no, ikaw, harap-harapan, sabihin ba naman sa'yo, hindi ka nararapat dito. No, yung pagkain na ito, yung biyaya na ito, yung cheque na ito, hindi ito para sa iyo, para to sa kanila. No, yung healing, yung protection, yung blessing, yung guidance, yung wisdom, yung sound mind, hindi ito para sa iyo, sa mga anak ko to. Ano? Sakit, ano? Ano? Yung ginaganyan ka. No, hindi nararapat na ibigay ko ito sa iyo. Pero yung babae, sigurado sa haba ng kanyang experience at sa sitwasyon na naranasan niya, Lord, wala na akong pakialam sa sakit sa loob. No? Naipon na yan, madami na. No? Lahat ng pinuntahan ko, ganyan din ang ginawa sa akin. But Lord, it's time, pakiramdam ko, ikaw lang ang may solusyon. No? Di bali ng sama ng loob, ang importante, Lord, mapakinggan mo ako. No? And this time, mga kapatid, no, this time, no, dog, tingnan natin, the dog was unclean animal. The term used in the Bible as reproach or humiliation. Ang aso. Jesus was the bread of life in John chapter 6, verse 48. Ito, mga kapatid, today, domesticated dogs are beloved pets. Mga aso sa time natin. Yung iba sa atin may mga alagang aso. But traditionally, the Jewish text were uneasy about these creatures. Pagdating sa aso, ito, dogs, they say, man's best friend. Man's best friend daw. There is no Jewish prohibition against owning pets. And pet ownership is not uncommon among the Jews. Walang Jewish prohibition o mga pinagbabawal against sa pag-aalaga ng pag-aalaga ng hayop. But biblical and rabbinic sources do include numerous references that associate dogs with violence and uncleanness and frown. Ibig sabihin, nakasimangot on the practice of keeping them in one's home. Dogs are the most part portrayed negatively in the Bible. Yung mga aso, tingnan natin mamaya. Sa Deuteronomy chapter 23 verse 18, pasuyo, Brother Roman. Deuteronomy 23 verse 18. Thou shalt not bring the hire of a whore or the price of a dog, into the house of the Lord thy God for any vow. For even both these are abomination unto the Lord thy God. Kinumpara yung isang whore o harlot, yung mga homosexuality, sodomy, babae sa babae, lalaki sa lalaki, yung harlot o yung whore or yung presyo ng isang aso na yon ay dadalhin mo, saan? Pag dinala mo yan into the house of God or sa temple, ibibigay mo, in one offered a dog or sex in exchange for a goat, that purchased animal cannot be brought to the temple as sacrifice. Dahil yon ay karumaldumal sa harapan ng Panginoon. That is why
No, lahat ng binibigay natin dito sa church should come from holiness and righteousness. No, hindi pwede mga kapatid na galing yan sa kung saang hindi magandang bagay. In the book of Kings, Jezebel was eaten by the dog. No, talaga namang walang tinira eh. Pag alis nila, mga karkas, mga saan ka nakakita? Ganun ba ang aso? Siguro yung mga hyenas, yung mga wild dogs, pero ito dog. Ano ang purpose mga kapatid? Talagang ipahiya ng gusto kahit sa kamatayan si Jezebel. In Psalms, dogs are described as beast. Ano bang beast? Halimaw. That maul at human beings. Ibig sabihin, halimaw na nananakit sa sa atin. Ito, Talmud sa mga Hudyo. Ang Talmud o kasulatan nila ng mga Hudyo, dogs are cursed. In one of the record, a case in which a woman miscarried or nakunan because a dog barked at her. Dahil sa ginawa ng pagtahol, ay sino ba naman hindi matakot? Tahulan ka ng aso, tapos buntis pa siya, sa nervyos niya, anong nangyari? Nakunan yung babae. One Talmudic says that the owner of a dog whose bark is capable of triggering a miscarriage caused the presence of God to depart from the Jewish people. In the Jewish mystical tradition, parang may mga idea tayo, mystical na ito. Mystical tradition, dogs are symbols of the demonic. The Zohar or the text of Jewish mysticism says that evil in the world is like a vicious dog on a long leash. Most Jewish authorities maintain that there are no prohibitions on keeping dogs provided they pose no threat to people or property. Again, Egyptian god Anubis. Nakikita natin yon. Yung sa Egyptian god nila na nakaganon, pero ang ulo ng aso. A canine head or aso, and this may be one reason why dogs in the Bible are never mentioned in a good light. Pigs were unclean, both ritually as a food. But dogs were the embodiment of gluttony, scavengers sent by God to tear and devour. Yan ang aso, mga kapatid. At tawag sa atin ng mga Hudyo ay aso. Grabe, ano? Right now, ang sitwasyon sa Israel, para may idea tayo, mga kapatid. Right now, ang sitwasyon nila, nagpadala na sila ng mga leaflets sa Gaza. Ayan. Thank you, Brother Roman. Nagpadala sila ng mga leaflets doon. Within 24 hours, yung 1 million plus na mga Palestinians, ang gusto nila, magsialisa na sa Gaza, pumunta sa bandang south pa, within 24 hours dahil pupulbusin, underground attack na, or ground attack na yung kanilang gagawin, mga kapatid, diyan sa Gaza. They cut off electricity, water, food supplies. So again, sa gera, wala talagang panalo. Ang panalo lang dyan, yung mga gumagawa ng mga armas. Baka hanggang ngayon, sina Biden, paisi-isi na lang. Tuloy lang kayong gera dyan. Tuloy lang yung pasok ng pera rito. Yung mga people behind that. But again, mga kapatid, we're always praying for Israel. So we say, praise the Lord. Ito, mga kapatid, to take the children's bread and to cast it to the dogs. Hindi, nararapat na yung pagkain ng mga anak, mga tinapay ay ibibigay, bread, because hindi naman uso sa kanila ang rice na kagaya natin. Talagang ang mga puti, ang ibang lahi, takang-taka talaga sa atin. You eat rice in the morning? Yes. You eat rice in the afternoon? Yes. You eat rice in the evening? Yes.
Wow! No? Grabe kayo. No? Rice all you can. No? No? Wala. No? Samantalang sa kanila, that is why their bread, minsan fita bread, yung pinalapad lang na flour, lagyan ng kunting asin, kunting olive oil, okay na yan, tapos babaliin, pero ang fita bread, mabigat din pala mabigat sa tiyan. No, mabubusog ka rin. So, yun na yun. No? So, bawat bali mo ng bread na yan, talagang may mga crumbs, may mga mumo na malalaglag dyan. No, at yung mga mumo na yon, hindi na natin pinapansin yan. No? Kasi andito tayo eh. Paano mo papansanin yung mumo? Itulyokan nga eh. No? No? Wala na sa atin yung mga... No? Kasi sayang to. Hayaan mo na muna yan dyan. Balik na lang tayo ulit doon. Nandyan naman yung kabalin. Ang sarap ng kanilang, no? Sarap ng kanilang, ano tawag to? Kare-kare. No? Damihan mo ng bagoong. No? Brother, healthy naman eh. No? Ang daming okra, pero kutsa-kutsara rin yung bagoong. No? Lagay mo dyan. No? Pambalansi, brother. No? Pambalansi. No. But he answered and said, "It is not meet to take the children's bread and to cast it to the dogs." No. Another pasakit, another negative reaction doon sa babae. But Jesus knew what is in the heart of the woman. No. Alam ba ng Diyos kung anong nasa puso natin? Alam niya. No. Alam ba ng Diyos kung kailan niya tayo sasagutin? Alam niya. No. Tayo, hindi natin alam. No. That is why yung faith natin minsan, Lord, no, parang uwak bawi man tawag natin diyan. No, parang Lord, sasagot? Hindi. Lord, sasagot mo ba? Hindi. Lord, no. Urong sulong ang ating pananampalataya sa kanya, but God is watching our reaction every time, especially on a negative side. No, kung ano ang ating reaksyon. Lord, nasaktan ako ah. Hindi na muna ako babalik for 1 month. Ano? Magkwa-quarantine muna ako sa bahay. No? Sabihin ko lang, nagkaroon ako ng COVID for 1 month. No? Na-COVID yung heart, no? Sa sama ng loob na tinamaan. Lord, no? Ganun ba ang pwede nating reaksyon? But remember, mga kapatid, the woman did not and never give up. And she said, itong sabi niya, Lord, no, yung salita mo, gagamitin ko yan against sa'yo. No, tingnan natin, no, ako ang maglo-lawyer, no, para sa anak ko, no, kung paano makahingi at kung paano manalo ang kaso ko pagdating sa issue na ito. No, matindi yung, talagang determinado na yung babae, mga kapatid. Sabi niya, and she said, truth, Lord. Sabi niya, totoo, Panginoon. No. Wala tayong problema dyan, Lord. No. Alam ko ang kalagayan ko sa harapan mo. No. I know I am a Gentile. We have no connection. We have no relationship. Sabi niya, alam ko yan, Lord. We must, and that is very important, that every time we come to God, we must know who He is, kung sino siya, and we must know kung sino tayo na lumalapit sa Kanya, mga kapatid. No? Kailangan alam natin yun. Lord, alam ko, ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang naglikha ng lahat, ikaw gumawa ng lahat, at Lord, ako rin lalapit sa iyo. Lord, pagalingin mo ako, magkano kailangan mo? No? Lord, magkano ibibigay ko sa church pag pinagaling mo ako? Yes, grabe, ano? Lord, ilang cheque ang kailangan ng church? Kailangan namin mabili ang lupa. Lord, ano kailangan mo, Lord? No, alamin natin, mga kapatid, kung sino tayo sa harapan niya. No. Tayo ang may kailangan at hindi siya. No. Tayo ang lumalapit, tayo ang may kailangan, tayo pa ba ang magmalaki? Tayo pa ba ang magmatigas? Tayo pa ba ang Lord, lalapit ako sa iyo. Lord, alam mo naman, no, 3 yung doctorate ko, 4 yung masters ko, no, 5 yung educational high school, ganito, ganyan. No, sabi ni Jesus, ano ngayon? No. Mabuti nga, binigyan kita ng talino. Tapos ngayon, ako na nagbigay, bigyan mo.
Iharap mo sa akin yan. Lord, again, thank you for being a long-suffering God. Thank you, Jesus, for your mercy, for your patience. No. And she said, Lord, or truth, Lord, totoo, Panginoon. No, sabi niya, Lord, wala tayong question dyan. Alam ko ang status ko sa pagharap ko sa iyo, Panginoon. No, hindi, wala tayong connection, wala tayong relationship. Pero Lord, itong akin, desperate move na to. Kung pansinin mo ako, hindi, hanggat wala kang ginagawa na action, Lord, hindi ako aalis dito. No? Porsigido. Sabi niya, totoo, Panginoon, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Sabi niya, totoo yan, Panginoon, wala akong may pagmalaki, wala tayong koneksyon, pero sabi niya, Lord, yung mga aso rin ay may karapatan din naman na kahit yung mga mumo na nahuhulog, para na yun sa kanila. Praise the Lord. Para ang gustong sabihin ng babae, mga kapatid, Lord, hindi ko kailangan ang kabuuan kung sino ka relationship. Lord, ang kailangan ko lang, mumu, okay na ako. No? Lord, hindi ko kailangan kung ano ang klase ng biyaya, ng blessing na inihanda mo para sa mga anak mo na mga Hudyo. Hindi ko kailangan yan. Lord, yung akin lang, mapansin mo ako ng konti, mabigyan mo ako ng kunting nalalaglag na hindi mo na pinapansin, hindi na binibigyan ng pansin ng mga anak mo kasi marami sa kanila niyan. Lord, ang akin lang ito, sapat na. Okay na yan, Lord. Okay na yan. Sabi niya, Lord, grabe, mag-abogado yung babae na ito, mga kapatid. No, desperate. Wala ka na. No. Sabi, parang gusto sabihin, Lord, ito ako. Oo. Kahit masakit ang sinabi mo, tanggap ko yan. Kasi aso kami sa paningin nyo. No. Tanggap ko yan, Lord. Pero ang aso rin naman, ayan o, yung mga nalalaglag, hindi ba pwedeng ibigay mo na lang sa akin yan? No? Hindi ba pwedeng akin na lang yan? Itatapon nyo lang din naman yan eh. Oh. Anong ginagawa natin dyan sa mga mumo? Pinapakain sa mga butiki. No. Sa bahay, ang daming butiki na nakatago. Pag nalaglag yung mga kapirasong mga biskwit, kapirasong mga mumo ng kanin, maya-maya, makikita mo sa tiles, gumagapang yung mga butiki. No. Gagapang sila, kakainin nila yon. Pag tapos nilang kain, atras na naman sila, magtatago sa ilalim ng sofa. Sabi ko, sige, hayaan mo na lang sila dyan, party na nila yan. Masaya na sila dyan. No. All we need is a crumb. No. Jesus was the bread of life. All we need is a crumb from heaven. A crumb is enough to set us free from sin. A crumb is enough to answer our prayers and do things which is impossible for us. No. A crumb, mumu lang ang kailangan natin. A faith just like a mustard seed. One crumb is enough to change our lives, no, and be with Jesus forever. No. Just one crumb, mga kapatid. No. Just one crumb. No. Isang mumu lang ang kailangan natin. We do not need the whole Bible from Genesis to Revelation to believe in God. No. Hindi natin kailangan yan. Hindi natin kailangan maging expert sa Biblia na from Genesis, kung ilan ang mga words dyan, ilan ang mga letters dyan, ilan ang chapters dyan, alam ko lahat yan. Pagdating sa Revelation, ang dulo niyan, amen, may period. No. No. Kabisado ko na yan lahat, brother. No, we don't need that. All we need is just a crumb. No. Ano ang nangyari sa atin, mga kapatid? Isang word lang ang narinig natin dito, nagkwento sa atin. No. No. Ay, brother, alam mo, pumunta kami dyan. No? May ganito palang church yan. May nagre-receive pala ng Holy Ghost. May nababaptize pala dyan in Jesus' name. Kailangan pala magsisi ka sa iyong kasalanan. Ganon ang mangyari. Ano ang nangyari, mga kapatid? Hindi tayo kinuwentuhan. Meron bang nag-Bible study dito from Genesis to Revelation? No.
Pag ganon ang ginawa natin, sigurado, hindi ka na pababalikin sa bahay nila. Sigurado, hindi ka na sasagutin sa mga text niyan. Sigurado, pag alis mo, hilong-hilo na yung kausap mo. Anong ginawa mo? Nagpakita ka ng galing mo doon na marami kang alam sa Bible. Hindi mo pinakita kung gaano kabuti, kung gaano kagaling ang Diyos, at kung anong kailangan natin ng mga tao, ang iniwan natin sa Kanya, o kita mo, bilib na bilib siya sa akin. No? Yabang. Pag yon ang nangyari, mali ang ating motibo, mali ang ating, anong ginawa natin sa tao? Tayo naglagay sa Kanya sa kabaong. Tayo ang gumawa niyan. Just one crumb is enough, mga kapatid. Isang word lang. Ang narinig natin dati, kaya tayo nagtiwala sa Diyos at hanggang ngayon, dito tayo nagpapatuloy sa Kanya. Minsan, kahit sa preaching, in our prayer meetings, just one word is enough for us para lumakas ulit. Sa harapan, hindi natin kailangan ma-absorb ko lahat. Pag na-absorb mo lahat, mas maganda. Pero minsan, isang word lang ang tumama sa atin, coming from the Word of God, paglabas mo rito. Lord, ganon mga kapatid. Just a touch of the Master. One touch of the Master, even in our prayer meeting. Pagdating mo rito, ang dami kang iniisip, problema, troubles, lahat na lang. Pati pag load mo, bagsak na bagsak ka. Pero pag bumaba ang presensya ng Diyos, para kang ginanon. Lord, sapat na ito. Pag alis mo ulit, again, Lord, malakas na naman ako, Lord Jesus. Malakas na naman ako. Yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Lord, wala na tayong issue dyan. I know my position before you. Hindi ko hinahangad kung ano ang mga biyaya, mga blessing na inihanda mo para sa mga anak mo, Lord. I am not interested. Hindi ako, wala sa akin yan. Kanila yan. Okay yan, Lord. Hindi. Sige lang, pamangkin. Wala akong dyan. Okay ako dyan, Lord. Pero ito lang ang akin. Ako na aso, nag-aantay. Kung kailan malalaglag ang mumo, doon lang ako makakakain. Ano bang una natin kinakain? Yung mumo o yung bundok-bundok na nakalaan? Bandiado. Yung serving dish. Ang inuuna natin siyempre kung ano yung marami, kain tayo ng kain. Tapos lahat diyan, lalo na pag sa Eat All You Can, Mang Inasal, naranasan namin yan ni Sister Shirel dyan sa may Balintawak, Mang Inasal, sa may Pure Gold dyan. Yung babae, siguro tindira yun sa Balintawak, kain siya doon. Eat All You Can. Pag Eat All You Can, kulay green or iba yung yung plate mo iba. Marka na patunay na yan yung tapos sasabihin sa'yo, Sir, no sharing. Yeah. Alam na alam, Paminsan-minsan nakakasubo dyan eh. Ganon. Sabi ng babae, lagyan mo pa. Kasi Eat All You Can eh. Lagay naman yung crew, lagay. Sabi ng babae, lagyan mo pa. Lagay yung crew. Lagyan mo pa. Lagay ng crew. Gumano na yung kanyang pinggan, yung mga tao, nakagano na dun sa kanya. Sabi niya, lagyan mo pa. Yung crew naman, akala ng crew, lagyan mo pa. Eat All You Can. Yung buong kanyang, yung jug ba yun? Pwede lang, ma'am, sa'yo na yung jug, bahala ka na dyan. Sa'yo na yan. Pero nakakahiya dun sa paligid. Yung babae pa naman, medyo malaki rin. Eat All You Can. Yumaman na tuloy dyan si Ed Garcia. Jollibee na rin ngayon. But again, mga kapatid, seldom or sometimes nobody can appreciate the crumbs. Yan yung mga natitira, yan yung mga naiiwan natin, yan yung mga hindi napapansin. Lalo na sa mga mayayaman, wala sa kanila yan. Kung gusto mo everyday, eat all you can, gusto mo lagi, masasarap, wala sa kanila yan.
Minsan makikita mo na lang yung mga tinatapon, yung kaning baboy, talaga namang sobra-sobra. Pero makita mo sa labas ng restaurant, mayroong bata nakaganon doon, nakadila sa Chicken Joy. No. No. Kasi para sa kanya, okay na ako rito. No, langhap, sarap, amoy pa lang. No. No. Ulam na. No. Amoy ka na, amoy mamaya, malaki na yung tiyan mo, sakit na yung tiyan mo. No. No. To others, no, hindi mabibigyan ng pansin yung momo, yung crumbs na yan. But to others, na lubos na nangangailangan, sa tao na gutom, sa tao na walang makain ngayon sa Israel, doon, lalo na sa mga Palestinian. They have nothing to eat, gutom na, but every day, mga kapatid, bago pa magkaroon ng giyera dyan sa kanila, every day, ang mga Israelites, truck ang nakapila sa border for humanitarian reason na ipapasok lang doon sa loob ng Gaza para ipamigay sa mga Palestinian. No, galing sa Israel yun. Every day. Ganon ang kanilang ginagawa. Yung water nila, yung electricity, lahat ang supply galing sa Israel. No. Lahat yun. No. Pero ganon pa rin ang nangyari. No. And she said, "Truth, Lord, yet the dogs ate of the crumbs which fall from the master's table." Okay na ako, Lord, dito sa mga nahuhulog, no, coming from you. No, konting attention lang ang aking Panginoon, okay na ako dyan. The master's table, what a privilege to be a part or one sitting in the master's table. No? Isa tayo sa nakaupo, kasama ang master, no? At ang lahat ng nakahain sa lamesa, kasama ka rin sa kakain. What a privilege. From the master's table. No? Tapos ikaw, hindi ka imbitado sa kasal. No? Hindi ka imbitado sa birthday, sa party. No? Nakikita mo sila lahat, ang sarap ng subo nila ng lechon, ang sarap ng subo nila ng... No? Tapos ikaw, andun sa labas ng gate, nag-aantay ng, ay, sana kahit amoy man lang, mabuti sana, hindi ko na naamoy, kaso ang hangin papunta pa rito, amoy ko lahat. Ang kanilang mga menu sa loob. No? So, alam na alam kung ano ang mayroon sa loob. It is a privilege, mga kapatid. Again, iba ang appreciation ng taong busog at ng taong gutom. Ng taong mayaman at ng taong mahirap. Minsan ang mayaman, pag may pambili, kahit gaano kasarap ang mayroon sa lamesa, hindi papansinin. Kasi sawa na, naumay na. Pero sa taong gutom, kahit pangit ang lasa, kahit hindi maganda ang lasa, kahit minsan panis na ang importante, malaman ng tiyan, kakainin yun. Lord, thank you so much. Busog kami lagi sa Word of God. Sa salita mo. But again, we're always praying na Lord, hindi kami magsawa sa salita mo. Hindi kami maumay sa iyong mga salita na Lord, hindi na namin kailangan yan. Lord, lagi na kaming busog. Hindi. Kung pwede pa lang, andoon sa pinggan, pati yung mga mumo na nalalaglag, lahat ng yan may lasa, may sabor. Sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, that is why every bits and pieces, mga crumbs na mayroon sa church natin, kahit sa mga klase, we must appreciate it, mga kapatid. Why? Yun yung sinasabi nila na ang mumu na yan, yung malaki na tinapay na yan, hindi yan mabubuo kung hindi dahil sa mumu. Dahil sa crumbs na yan. Yung walis natin na yan, walis ting-ting. Malakas lang yan siya kasi marami. Pero pag siya lang mag-isa, tingnan natin kung makatapos ka sa pagwawalis. Hindi natin yan magagawa, mga kapatid. Mahirap, gutom, nangangarap na sana kahit anong pagkain, kahit hindi malasa, ang importante makakain. That is why God is not looking kung sino ang busog, kung sino ang malakas. But again, God is looking kung sino ang mga gutom na siyang maka-appreciate sa mga crumbs. Na siyang maka-appreciate sa mga mumu, mga kapatid. Pag may gera, ang kasunod niyan, gutom. Dahil wala nang makain ng tao, hirap na. Hirap lumabas, baka mamatay. Which fall from their master's table.
The woman acknowledged her position as undeserving and without legal covenant rights to the children's bread. Yet she used the Lord's own words concerning dogs as ground for further claim for healing. Wala tayo niyan sa harapan ng Panginoon. Before, lahat para sa mga Hudyo. Pero again, mga kapatid, ang mga Hudyo, hindi nila na-appreciate yung kabuuan ng bandyado. Hindi nila na-appreciate kung ano ang inihain ng Diyos sa kanila na ito mga anak, para sa inyo ito, mabubusog kayo rito. Hindi nila na-appreciate. That is why nung dumating yung babae, yung mga hintil na nagpakita ng kanilang pananampalataya, na yung mga hintil na kagaya natin, tayo pala ang maka-appreciate, tayo ang makakabigay ng halaga sa pinakamaliit. Sa kanila, hindi importante. But to us, ang ganda ng ganong Kasi yun bang, Lord, alam namin ang posisyon namin sa iyo, Lord. Alam mo kung sino kami, hindi kami nagmamalaki. Pero the moment that we heard the Word of God, the moment that we nakita namin yung mumo na yan, yung crumbs na yan, we begin to appreciate it. Napahalagahan namin, ay Lord, ang ganda pala ng salita mo. At nung narinig natin yan, ano ang ginawa ng Diyos? Sige, dahil nagustuhan nyo ang crumbs, ngayon, yung isang bandyado na para sa kanila, sa inyo na. Why? It's for them. It's for them, mga kapatid. Sino ba naman ang magulang na matutuwa? Na bumili ka sa palengke, inain mo ng ayos, niluto mo, talagang lahat ng nor, lahat ng lahat ng magic sarap, lahat ng bitsin, Ajinomoto, binuhos mo na lahat, inihanda mo na. Tapos, anak, alina kayo, kain na tayo, hinain, paghain, sabihin ng anak mo, ayaw ko niyan. Hindi masarap. Ikaw, inihain mo na lahat. Tapos, nung natapon yung pagkain, mayroong butike, mayroong aso, sarap na sarap kumakain. Lord, thank you. Aso man kami, but kami ang nagbigay ng kaligayahan sa iyo. Kami ang nagbigay. We are willing to eat. Nung hindi na pinapansin ng mga anak mo. Kami ang willing na dumampot ng mga bagay na nireject nila. At nakita mo yon, Jesus. Tayo ang gumawa niyan. Why, mga kapatid? Kung tayo na aso, mayroon pa ba tayong pride na pwedeng ipagmalaki? We are dogs, we are beasts. We are unclean animal before Him. Pero yung turn around of events, ibang klase. Why, mga kapatid? Sino ba naglikha ng aso? Siya rin. Hindi niya yan ililikha. Kung walang purpose ang aso na yan. Nilikha niya rin ang mga Hudyo. Nilikha niya tayo ng mga hintil. Pero anong sabi ng babae, Lord, again, yet the dogs eat the crumbs which fall from the master's table. It is very napakaganda, mga kapatid, that every time we come to God, Lord, every time we come to you, alam mo, may pangangailangan kami. At lahat ng pangangailangan namin, hindi mo pinapabayaran sa amin. Ay talagang kung pababayaran ng Diyos natin, mga kapatid, kahit crumbs na yan, pero kung yan ginawa na special, tapos pa rin tayo. Wala pa rin tayong pambayad. But Lord, thank you so much that there are crumbs that fell from the master's table. Lord, thank you, mabuti na lang na may mga crumbs pa na nahuhulog sa master's table. And you allow it to happen, Lord Jesus. At hinayaan mo, Lord, na mangyari ang mga bagay na yan. Paano na lang kung wala ang crumbs? Again, mga kapatid,
yung pagsagot ng Diyos sa mga prayers natin, sa paglapit natin sa Kanya, ang sagot din ay nasa atin. No? Nasa karakter, nasa pag-uugali, nasa reaksyon natin kung ano ang gagawin natin. Which fall from the master's table. Then Jesus answered and said unto her, "O woman," no, parang gustong sabihin ni Jesus, "Ay, mabuti na lang, hindi ka sumuko. No, no, mabuti na lang, ikaw na babae, hindi ka bumigay sa aking trial sa'yo. No, I know that you need me. No, mabuti na lang sa unang pasakit, sa unang parinig sa'yo, hindi ka bumigay." No, no, at ano ang sabi ni Jesus? "O woman, great is thy faith." No, no, again, anong sabi niya doon sa kabila? "Great is your faith, I have not seen that in Israel." No, sa'yo ko lang nakita yan na hintil, na aso, wala doon sa mga anak ko. Imaginein mo yun? No? Ikaw na anak, ini-expect mo, ikaw na tatay, ini-expect mo nang magbigay ng halaga sa mga nagawa mo, sa binigay mo, yung mga anak mo. Pero hindi nila ma-appreciate at ang maka-appreciate ibang tao na hindi mo kadugo, hindi mo kalahi, wala kayong relationship. That is why we can feel the love and mercy of God. No, why, mga kapatid? No, wala tayong relasyon sa Diyos before. No. Pero anong pinakita natin sa Diyos? Nung narinig, again, nung nakakuha tayo ng mga crumbs, ng mga mumo na ito, na-appreciate natin at ano ang ginawa ng Diyos sa atin? No, sabi niya, "Believe ako sa inyo." No, hindi yan nangyari sa Israel. No. Hanggang ngayon, mga kapatid, hanggang ngayon, yan ang hinahanap niya sa Israel. No. Na may maka-appreciate man lang ng kanyang pagka-Diyos. No. Until now, they were blindness in part. No, is happening to Israel. Hindi natin alam kung sa sobrang pasakit na naman yan, baka makarealize na naman sila at tumawag sa kanilang Diyos. No. Pero tayo, no, ibahin tayo ng mga Hudyo, mga kapatid. No, aso, yun nga sabi nila, aso man tayo sa paningin nila at sa paningin ng Diyos natin. Pero ang aso, grabe magmahal. No, yan ang karakter ng isang aso. Kahit sipain mo yung aso, no, may aso na matay na yung kanyang amo, anong ginawa ng aso? Hanggat sa siya namatay din, hindi umalis doon sa libingan ng kanyang amo. No, yung sa Japan, sino yun? No, Hachiko? No, sa mga nakapunta doon. Yung pupunta ulit, pa-picture na lang po. No, si Hachiko. No, yung aso na yan, sa train station po ba yun? No, ilang years yun? 14 years yata. No, hindi ako sure Pero yun, mga kapatid. No, isang aso, no, hindi niya na nakita ang amo niya. Everyday, ginagawa niya yun. Nag-aabang kung kailan darating yung kanyang amo. Ganon ka-loyal ang aso. And Lord, thank you so much that you have found our loyalty before you. Nakita mo, Lord Jesus. No, nakita mo, Lord. Yan ang mayroon tayo, mga kapatid, na wala sa mga Hudyo. No, until now. No, iba tayo magmahal sa Diyos natin, iba ang loyalty natin sa harapan ng Diyos. No, pero sa ngayon, we believe na hindi mumo ang binibigay ng Diyos sa atin. No, paldo-paldo o anong tawag dyan, banja-banjado, ang Word of God na binibigay niya sa atin, mga kapatid, the blessing, the protection, the healing, no, na mayroon ng Diyos natin. No, no. Yung protection na binibigay niya sa atin, crumbs ba yan? Hindi. No. Yung security, yung safety, yung madudulas ka dyan, may ma-hospital sa atin, sinasamahan pa rin tayo ng Diyos natin. Ang dami nating sitwasyon na akala mo hindi ka na makabayad, akala mo may ganitong problema, akala mo yun na yun. Lahat ng yun, hindi crumbs yun. No? Talagang the best ang binibigay ni Jesus sa atin ngayon, mga kapatid. No? Ibang klase ang binibigay niya sa atin, mga kapatid. Why? No? O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. No? O, sabi niya, sige. No, napabilib na. Sa unang instruction, ano ang sabi ni Jesus sa mga disciples sa Matthew, dyan, Gospel books? Sabi niya sa mga, nung pinili niya ang mga disciples, sabi niya, wag na wag kayong dadaan sa kalye ng mga hintil. No, dito lang kayo, sa mga grupo nyo, no, sa mga Hudyo. Tandaan nyo yan, wag kayong pumunta sa kalye ng mga hintil. No, wag kayo, dito lang.
ang nangyari, everyday kasama nila si Jesus kung saan-saan napupunta, lahat ng lumalapit sa kanya, hintil. No? Yan ang nangyari. Lord, may kailangan kami sa iyo. Lord, I know kung sino kami. Ang Hudyo, wala. Ay, andyan ka pala. Si Jesus yan, anak ng karpentero. Bahala siya sa buhay niya. No? Pero tayo na mga hintil, paglapit kay Jesus, Lord. No. Ito, mga kapatid. No. Kaya pagdating dito sa Matthew, no, yung patapos na yung Matthew chapter 21 yata, no, ano ang sabi ni Jesus? Okay, no, kung ano ang para sa inyo ng mga Hudyo, no, dahil sa ginawa nyo sa akin, okay. No, yung para sa inyo, ito. No, pumunta kayo sa mga hintil. No, para makita nila sa inggit. Mamatay sila sa inggit. No, na ang para sa kanila, inyo na. No, that is why we're so thankful, Lord Jesus. We're so thankful, Lord. We're so thankful, Lord Jesus. No. Yon ang unang command. Huwag kayong pumunta sa mga hintil. Dito kayo sa mga Hudyo lang. No. Tagal-tagal, for 3 years, sa bawat punta ni Jesus sa mga lugar. No. Lagi siyang hintil na naman. Believe na naman ako sa pananampalataya. Ano ba yan? Puro hintil na lang. No. Anong gagawin ng Diyos? God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. No, at hindi niya matatanggihan ang tao na lumalapit sa Kanya. No, kasi yun ang hinahanap niya. Kaya anong sabi niya sa babae, great is thy faith, be it unto thee, even as thou wilt. No, sabi niya, babae, okay na. Talo ako sa kaso natin. No, panalo ka, ikaw babae, panalo ka. No, talo mo ako. Ginamit mo yung salita ko na aso, binalik mo sa akin. No, para bang gustong sabihin ni Jesus, hindi ko nakita yun, yung aso pala, kaya niyang gawin. Sige, wala na akong magagawa, talo na ako dyan. No, napabilib siya nung babae. That is why, sabi ni Jesus, okay, no, uwi ka na. No, yung request mo, granted. No, pag uwi niya, yung kanyang anak, gano'n na doon. Thank you, Jesus. Lord, thank you, Jesus. No, thank you, Jesus. No, and her daughter was made whole from that very hour. No, immediately. With urgency. No, doon mismo gumaling. That is why, mga kapatid, wag na tayong mag-question sa Diyos. Na Lord, kailan mo ako pagagalingin? Wag na tayong mag-question dyan. Ay Lord, bakit ngayon ka lang dumating? Lord, ang tagal-tagal ko lang nahihirapan. Bakit ngayon? Wag na nating questionin sa dyan. Because healing will come. At mangyayari yan, all we need to have is faith. Kailangan lang natin magtiwala at kailangan nating kumapit. Sabi siguro ng babae, Lord, narinig ko kasi yung salita mo dati. Andun ako nung nangangaral ka. Akin lang ito, parang gustong sabihin ni Jesus, bakit hindi ka sumurinder? Ilang pasakit na salita ng sinabi ko sa iyo, ba't di ka sumurinder? Parang gustong sabihin ng babae, Lord, hindi mo naalala yung isa sa mga sermon mo. Ano ang sabi mo? May isang judge, na nilapitan ng isang babae hating gabi, humihingi ng tulong. Hindi pinapansin ng judge. Lord, parang ganun kasing ginagawa mo sa akin. May idea na ako. Parang ganun yung dating. Pero Lord, ano ang sabi mo doon? Ano ang sabi mo sa kwento mo? Dahil sa kakulitan ng isang babae na, Judge, buksan mo, Judge, may kailangan ako. Dahil sa kakulitan ng babae, naiistorbo hating gabi ang judge walang magawa. Ano ang sabi niya? Lumabas yung judge at ang sabi, ano ba talagang kailangan mo? Pinagbigyan para matigil na lang. Lord, yun ang ginawa ko, nangulit lang ako ng nangulit sa'yo. Seek! And you shall, ano ba yung seek? You shall find. Knock and it shall be open unto you. Lord, thank you, Jesus. That is why, Lord Jesus. Hindi kami magsasawang mangatok, hindi kami magsasawang mag-pray before you, Lord Jesus. Hindi kami magsasawang mag-praise, mag-worship sa iyo. Never, Lord Jesus. No, so again, because dahil sa style ng babae, her prayer was short, her prayer was humbling, her prayer was fervent, her prayer was desperate, her prayer was rational, her prayer was respectful,
Her prayer, he worshiped God. Her prayer was persevering. He was determined. And he was full of faith. Thank you, Lord Jesus. Lord, we praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We love you. Thank you, Jesus. Again, we must appreciate the crumbs. Thank you, Jesus.